last will and testament po ni Sir Amadeo. Nakasulat po dito na pinapamana niya ang lahat ng ari-arian niya sa inyo at sa amin ni Martin. Kailangan malaman ni Martin ang tungkol dito. Parang nararamdaman ko na ayaw mo pumunta. Hindi ko lang alam kung paano ko haharapin si Martin pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin. Ayan, para hindi na kayo magkita. Rochella, ba't nasa yung cellphone ko? Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko na rin pong ipaalam sa inyong lahat na si Martin Caballero ay akin pong anak. Mara! Roman! Huwag kayong kikilos! Linagyan ko ang bomba ng tablado yan! Isang pindot ko lang dito! Lahat tayo! Mamamatay! Roman! Dalawa! Hoy! Roman! Hindi ba sinabi ko sa'yo? Minsan mo pang saktan ng aking anak, hindi ba? Akong makakalaban mo? Mama! Mama! Mara! Mara! Ah! Mamamatay ka! Hindi sabay-sabay tayo! Baba! Baba kailan! Baba! Unahin yung mga babae! Baba! Ibata! Ibata! Ano yun, te? Fiesta ngayon, baka nagpapaputok na sila. Nay! Nay, ayos na kayo? Martin, ayos lang ako. Ako, Graciela. Ikaw, Graciela. Nasaan sila? Hindi ko alam. Nasaan na sila? Ote, nakakandado ko na. Baka may kukunin ka pa sa loob. Wala na. Sigurado ka na sara mo na mabuti. Mahirap na, baka may makakapasok. Wala nang tao magbabantay dito. Okay na yan, te. O paano? Kailangan bumiyaya tayo, baka gabi na tayo eh. Halika na. Alam mo, te, sa akin itong lugar, no? Parang ang ganda tumira dito. Maganda nga ang paligid. Hindi naman maganda ang mga alaala ko dito. Sana nga mabenta na kagad eh. Ayoko na bumalik dito. Halika na. Tay! Bakit? Tay, si Mama. Si Mama. Mara! Naku, Mara, anak ko. Salamat po, Diyos, at ligtas ka. Salamat po sa'yo at kay Martin. Mama, si Roman. Alam ko. Anak ko. Senyora, nakausap ko na ho si Kapitan Rodriguez. Hindi pa raw nila pwedeng ibigay sa atin ang bangkay ni Sir Roman dahil hindi pa tapos ang otopsiya.
At maaaring sampahan nila kayo ng kaso. Pero wag daw po kayo mag-alala, hindi kayo makukulong dahil nakita naman nila kung ano nangyari. Ma, maraming salamat po Hindi ko akalain na magagawa niyo yun. Binuwis niyo po ang buhay niyo para sa akin. Nanay pa rin ako, Mara. Ang isang ina gagawin niyang lahat para maprotektahan ng kanyang anak. Ma, sana naiintindihan mo na ganun din po ang pakiramdam ko sa anak kong si Martin. Napakatapang mo pala na bata. Maraming salamat Martin, sa ginawa mong pagligtas kay Mara. Kagaya niyo po, hindi ko hayaang may mas mangyari kay Nay. At sa inyo po, Lola. Apo. Kapot ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang inibig ko. Ikaw pa rin ang natatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ngayon na tapos ng ating mga problema, kalimutan na natin ang lahat. Palagay ko, gutom na tayong lahat, hindi ba? Kasi kanina wala tayong naabutan dun sa pigi na hinanda para sa atin. Kaya kung pwede na, kumain na tayo. Oo nga po excited pa naman ako kumain ng lechon na baka. Hayaan mo, Makmak. Ang daming baka dyan. Magpapalitsyon ako para lang sa'yo. Talaga po, Mamara. At may bonus pa, meron tayong malaking cake. Promise, Mamara. Promise. Cross your heart. Cross my heart. Ang batang to talaga, masiba. At hindi nahihiya. Dapat lang naman talaga na magkaroon tayo ng selebrasyon kahit paano at nakaligtas tayo kanina. Kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Manalangin tayo? Okay. Aming Panginoon, marami pong salamat at wala pong nasaktan kahit isa sa amin kanina. Nagpapasalamat din po ako at dahil sa nangyari, naging daan po ito para mabuo ang aming pamilya. Pinapanalangin ko po si Roman, naway mapatawad niyo po siya sa lahat ng kanyang mga nagawa at bigyan niyo po siya ng awa sa kanyang pagharap sa inyo. At kay Mama rin po, nananalangin ako na sana'y mapatawad niyo po siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Dahil ikaw lang po nakakakita niyang kanyang puso at alam ko na sa loob po nito siya po'y may pagsisisi. At kung hindi po kalabisan, panalangin ko rin po ang paggaling ni Louie para muli makasama po namin siya. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh, pwede na tayo siguro kumain, ano? Siboga na! Umpisahan mo na. Sige na. Okay. Sino po sila? Kain na, kain na. Senyora, excuse me po. Telepono po. Nakikita mo kumakain kami, no? Sabi mo tumawag na lang mamaya. Importante daw po. Doktor daw po siya ni Sir Louie. Okay na. Hello? Te, sigurado bang ayos ka lang? Kanina ka pa tahimik eh. Huwag mo lang ako pansinin, Hans. Sigurado ka? Ayos lang ako. Sige, pag may kailangan ka, sa kabila lang naman ako eh. Salamat at sinamahan mo ko. Malayo.
Ito lang ako, ha? Dahil ba ito kay Graciela? Lailani naman. Intindihin mo naman sitwasyon ko. Kaunting pasensya lang hinihingi ko sa'yo. Hindi ko lang talaga maiwan si Graciela ngayon. Pero kapag gumaling na siya, tapos na ang lahat ng ito. Iyong-iyo na ulit ako. Lailani, pinapaanal na namin ni Louie ang kasal namin. At kapag nangyari yun, magpapakasal na kami ni Martin. Ayaw ka na niyang makita, Lailani. Kaya sana huwag mo na siyang tawagan pa. Masaya na kami. Please, huwag ka na manggulo. Maganda ang naging resulta ng huling mga tests na sinagawa namin kay Louie. The swelling in his brain has remarkably gone down, so we have decided na gisingin na siya mula sa kanyang coma. Ako, salamat, Doktor. But we do want to manage your expectations dahil hindi pa rin po natin matitiyak kung ano naging extent ng damage sa brain niya hanggat hindi siya gumigising. Tulad nga po ng sabi ko noon pa, maaaring bumalik sa normal si Louie na para bang walang nangyari o maaaring hindi na. Ang pinakamabuti niyo pong gawin ay ihanda ang inyong mga sarili. Lailani! Buti na lang, alam ko saan niya tinatago itong susi. Subukan mo na ba siyang tawagan sa cellphone? Hindi rin ba sinasagot? Oo, doorbell ako ng doorbell, tawag ako ng tawag, pero walang sagot, kaya nag-alala na nga ako eh. Kaya kineto kita dun sa kabila. Napansin ko nga rin yung kuya eh. Simula nung bumalik kami dito galing probinsya, parang iba yung kinikilos niya, parang may problema. Hindi ba sila nagkausap ni Martin doon? Martin, wala naman siya kinakausap na lalaki. Ang nakita ko lang nakausap niya, yung babae, maganda tapos sexy. Hindi ba si Martin ang pinunta niya doon? Salamat, Hans. Baka nasa kwarto yun. Siguro, mas maganda puntahan mo na lang. Ako na bahala dito. Sige. Ingat. Salamat. Ito na ako, ha. Lailani? Ano nangyari? Sabi ni Hans, hindi daw dumating si Martin. Javier, si Graciela ang nakausap ko. Sabi niya sa akin, ayaw na daw ni Martin akong makausap. Inaayos na daw nila ang annulment nila ni Louie. Dahil balak na nila ni Martin magpakasal. Nilipat na namin siya dito dahil nabigyan na namin siya ng pampagising. So in a few moments, gigising na siya dapat. Louie, gising na po, ha? Andito si Lola. Gising na. Gising na. Ay, salamat. Lola. Louie, nakilala mo ako. Lola. Mama. Graciela. Lola, anong ginagawa ni Martin dito? Paalisin niya, papatayin niya ako! Lola! Hindi. Si Martin, paalisin mo dito, papatayin niya ako!
Wala pa ba sila? Wala pa po, Lolo. Bakit po ba kayo ko kanina papaikot-ikot yan? Nahihilo na ako sa inyo, ah. Nag-aalala ako kay Martin eh. Malay ba natin kung ano magiging reaksyon ni Louie kapag nagkita sila? Magkaaway ng mortal yan dalawang yan eh, kahit pa magkapatid. Paalis mo siya dito, Dok. Papatayin niya ako. Louie, relax. Yan si Martin! Si Relax. Martin yan! Louie, makinig ka sa akin. Hindi ka papatay ni Martin. Hindi niya gagawin sa iyo yun. Magkapatid kayo. Kapatid mo siya. Kapatid mo si Martin. Kapatid? Martin, wag! Huwag mo patay si Louie! Martin, magkapatid kayo ni Louie! Maniwala ka sa akin! Ako ang nanay mo! Kapatid mo si Louie! Nandun naman po si Mamara. Sigurado naman po ako hindi niya papabayaan na may mangyari kay Kuya Martin. Sana nga. Tsaka malay niya naman, Lolo Tino, pagising ni Sir Louie, maging mabait na siya. Eh, kung si Senyora Soledad nga, kasing bangis ng Leon. Eh, ngayon, naging mamong kuting na. Meow, meow. Mabait naman talaga yan si Soledad eh. Kaya alam ko minsan nadadaig ng ambisyon. Pero yan si Louie. Kahit na ba ang ina niya ay si Mara, ang ama naman niya ay si Roman. At sabi nga nila, magbubunga ba ang puno ng mangga ng bayabas? Ano naman po kinalaman ng mga puno sa kanila? Alam kong ako yung umalis. Ako ang nagtapos ng lahat sa amin. Pero nung sinabi ni Graciela na balak na nilang magpakasal ni Martin, ang sakit pa rin marinig. Ngayon alam kong hindi niya kayang iwan si Graciela. Hindi niya ako kayang panindigan dahil si Graciela talaga ang mahal niya. At ikaw, mahal mo pa rin si Martin. Sorry, Javier. Alam kong hindi ikaw ang dapat sinasabihan ko nito. Ako ba naman? Magkaibigan tayo, di ba? Siya nga pala. Natanggap na ako dun sa eskwelahan na yan. Na-applyan ko sa States. At alis na ako next week. Ano? Pupunta ako dun para ayusin yung bahay ko, yung applications ko. Pero hindi ata ako makakalis pag ganito ka eh. Javier, hindi mo naman kailangan maging concerned para sa akin. Yeah, but I am. I am concerned. Because I do care about you, Leilani. Sana pag-isipan mo na sumama sa akin. Ano? Naalala ko na. Kapatid ko nga si Martin. Louie, magkapatid kayo. Hindi ka niya gustong patayin. Gusto nga niya magkasundo kayo. Louie, kung ano naman yung nangyari sa atin. Gusto ko nang kalimutan lahat yun. Martin. Martin. Martin, halika dito. Akin na yung kamay mo. Mga anak ko,
Diyos sa panalangin ko. Martin, kapatid ko, patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa'yo. Patawad. Grisela, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong dumadaan sa mga isip ko ng mga panahon na yun. Siguro dahil hindi ko alam na kapatid ko si Martin. Grisela, mahal na mahal kita. Mahal ko rin si Martin. Kaya kung talaga nagmamahalan kayo, handa akong maging masaya para sa inyo. Kahit masakit sa akin, pipilitin ko maging masaya para sa inyo. Lola, gusto ko lang talagang maging isang buo at masayang pamilya tayo. Louie, pangako, mangyayari yun. Mama, asa na si Papa? Wala na siya. Nagkaroon ng aksidente. May pagsabog sa rodeo. Wala na siya. Patay na, Papa. Papa! Papa! Lola! Papa! Papa! Papa, ba't mo ako iniwan? Pag-isipan mo na sumama sa akin. Marami ka naman pwedeng gawin dun eh. Pwede kang mag-aral, magtrabaho. Ang daming short courses dun na pwede mong kunin. Kung ayaw mo gawin yun, pwede ka lang mag-relax doon. At para naman maiba yung paligid mo. Javier, masyado naman yatang mabilis. Ganun talaga ako. Pag-isipan mo lang, please. Yun lang hinihingi ko. Magandang araw ho. Kasi nga ho palang pasyente. Anong ginagawa niyo rito? Inform po kasi kami ni Doc na mag-iising ng araw ngayon ng pasyente na si Louie. Andito po kami ngayon para nga siya ng statement kung na talagang tuloy na nangyari. Ang sama-sama ninyo. Hindi niyo ba nakikita? Kagigising lang niya. Tapos pupunta kayo dito para takutin na naman siya. Pwede ba? Utang na loob. Umalis kayo. Senyora, alis po Umalis kami. na kayo. Pero gusto pong malaman ninyo na pagkagaling po rito ni Louie ay sa presinto po ang bagsak niya. Alis na kayo. Alis na kayo. Kailangan ko ba talagang tumistigo lamang kay Louie? Martin, alam kong mahirap sa itong mga bagay na to, pero dapat siya managot sa batas doon. May kasalanan si Louie at kailangan panagutan niya ang kasalanan niya. Alam niyo ba kung bakit nagkaganyan si Louie? Dahil sa inyo ni Roman. Kung ayaw mong tulungan ang anak mo, gagawin ko ang lahat para mailabas ko ang aking apo. Sa tingin mo ba talaga nagbago na ako, Lola? Sa tingin mo talaga pinatawad ko ni taong yun? Please, Louie, huminahong ka. Apo ko naman siya eh. Garcela, pinilit ko ang lahat. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko kaya ibigay sa'yo isang bagay na hinihingi mo sa akin. Ang puso ko. Oras na para sundin ko kung ano talaga nararamdaman ko.